Morning. This will be your final exam. So, meron tayong final exam folder. So, send ko yung link. So, ano yung tatakbuhin ng final exam? So, wag nyo nang i-reconstruct yung database. So, ang gawin nyo na lang, andito na yung buong database. So, gawa na lang kayo ng employee DB2. So, create. Then, click yung employee DB2. Then, mag-i-import na lang tayo. So, para mabuo lang natin yung specific database para hindi niyo na siya gagawin ng manual. So, pagka-import niyo ng database, so buo na siya. So, silipin natin, employee DB, kailangan refresh ko lang. So, ito employee DB2. So, same nung mga previous activity yung ginagawa natin. The only difference here now is meron tayong photo. So, mag-upload tayo ng photo. So, the rest is the same. So, sample lang ko lang ulit. So, panoorin niyo yung file upload. So, every time nagagawa ako ng data, mag-i-insert ako ng data, ang i-assign nating photo is nophoto.jpg. So, gawin ko na lang side by side yung demo para mas madali. So, for example, so ito to. So, pagka-create ko, so wala talagang photo kasi parang sa Facebook, pagka-create mo ng account, tsaka ka palang mag-upload ng specific photo. So, every time na may bagong data, na papasok dun sa database is yung um, employees natin will be assigned no photo.jpg. So, another example. So, sample lang to. Balik tayo doon sa website. So, every additional na information sa database natin is directly ang photo natin is no photo.jpg. Ibig sabihin, ito yung naka-assign. So, every time na magke-create ako ng data, so pag hino-hover ko sa last name, so no photo.jpg. So, again, ito mga basic lang na features. So, halimbawa, kaya kong mag-edit, kaya kong mag-delete, pero hindi ko muna siya i-delete. So, pwede akong mag-search. So, balikan nyo lang yung code. So, ang challenge here, dun sa ginagawa natin, is magdagdag ng specific photo. So, for example, mag-upload ako ng sarili kong photo. So, sasabihin lang nung upload is mag-upload ako dun sa specific name. So, program nyo yan. Then, pili ako ng specific file. So, nasa desktop. So, pansamantala ito magiging picture ko. So, itong i-upload kong pictures is naka-assign lang dun sa akin account. So, pag in-upload natin, so pupunta siya doon. Then, yung registration dun sa database is ganun din. So, ibig sabihin, yung pag-upload ko is ina-update ko yung photo na naka-hash. So, for example, pagpapalitan ko naman yung photo na naka-assign dun sa akin. So, i-upload ko siya. For example, ito na. So, ang mangyayari is mare-replace ko yung previous photo. Okay? So, ulitin ko ulit ano. So, for example, mag-upload ako ng photo ulit dun sa akin. So, ang mangyayari is pagka-upload ko, mawawala itong old photo ko, mare-replace nung bago. So, para hindi dumadami yung picture. So, kung titingnan nyo ulit dun sa database, titingnan nyo sa database.
So, ina-update lang natin yung photo at the same time is nare-replace. So, ganun yung final exam. So, meron ding, for example, is i-delete. So, pag i-delete ko naman na ang naka-assign na photo is yung nophoto.jpg, nophoto.jpg. So, dapat hindi madi-delete yung ano, yung nophoto.jpg. May if statement ka lang dyan. So, for example, dinelete ko to. So, madi-delete yung entry sa database, yung nophoto.jpg, pero hindi madi-delete yung nophoto.jpg. Kasi kakailanganin mo yan every time kapag nag input ka ng panibagong data. So, pag magde-delete, kung ang naka-assign na photo is nophoto.jpg, hindi mo siya buburahin. So, example, yung sa akin. So, ang naka-assign sa akin picture is ito. So, pag dinelete ko to, madi-delete din yung photo. Then, yung entry ko sa database is madi-delete din. So, meron akong isang information na natira. So, ulitin ko. Pag dinelete ko to, hindi madi-delete yung nophoto.jpg kung ito yung naka-assign na picture. Kasi kung dadalhin mo to, every time na maglalagay ka ng information, is walang naka-assign na photo. Kasi by default, ang entry is yung nophoto.jpg. Okay? So, yan yung magiging application. So, sir, paano naman i-host dun sa website? Paano natin ilalagay? Ide-deploy natin. So, working na to, itong final exam, i-upload ko to, pero buburahin ko din ulit. De-demo ko lang sa inyo. So, for now, yung site is hindi siya gumagana, pero yung panel gumagana for now. So, ina-access ko siya is sa cellphone pag nagche-check. Kasi binablock na siya nung ano eh, nung Google Chrome sa desktop. So, doon ako nagche-check sa ano. So, kung gusto nyong matest, i-upload nyo siya using the desktop, then i-access nyo siya. Gagamitin nyo is yung cellphone nyo kung binablock na siya. Okay? So, login lang kayo dun sa panel nyo. So, tuturuan ko kayo paano i-deploy ito. So, manage. So, i-manage nyo lang. Sige, full screen ko. Then, meron ditong ano, MySQL database. So, gagawin mo lang to. Tapos, imo-modify natin yung connection.php. So, yan. So, sabi dyan, create new database. So, gawa ka lang ng database. So, halimbawa, meron akong employee DB2. Yan yung pangalan. So, ang pangalan is halimbawa username is ito. Then may password ako na halimbawa yan. Basta susundin mo lang to. So, wag niyong kakalimutan, employee DB2, yung username mo. Then ito, mas maganda i-screenshot niyo to. So, tato at 1, 2, 3, 4, 5. So, wag niyong kakalimutan kasi hindi niyo na to makikita. Okay, employee DB2, tato, tapos tato at 1, 2, 3, 4, 5. So, kikreate ka lang ng database. I-create tayo. So, medyo mabagal siya. So, ito na yung ano, ito na yung magiging ano mo. Ito na yung magiging database. Tapos, ang user mo is ito na. So, based dun sa entry mo, unique pa rin yung username, naka-hash din sila. Then, yung password ko is yung tato at 1, 2, 3, 4, 5. So, kung ide-deploy ko yung application ko, diba ito siya. So, yung include connection, i-open mo to. So, babaguhin mo na siya. Ang database name ko is ito, copy. Hindi na siya magiging employee DB. Ito na siya. So, ID something. Tapos, ito yung user. So, kopyahin mo to. Kopyahin mo na to. So, ang user mo is hindi na root. Then, ang password natin is yung in-input natin kanina.
So, shoot na siya dun sa ano, sa configuration nung, web host. Then paano mag-i-import ng database? So, madali din lang. Similar dun sa SAMP, 'pag may database ka na is meron kang kung mapapansin niyo ito yung employee DB. So, ganun din, click mo 'to, then i-import mo yung SQL na ginawa ko. So, ito yung final exam. Ay, hindi 'to, hindi final exam.zip. So, meron diyang ito. So, i-import ko 'tong employee DB. Then sabihin ko lang is import, then bubuuin niya ulit yung ano, yung database. Hintayin lang natin. So, ito na yung employee DB. Click lang natin. Ito na, department, TBL employees. So, makikita mo naman na ano, na buo siya kung sisilipin mo yung designer. Ayan, no? So, buo na siya. So, pag ide-deploy ko siya, so kung okay na tong connection mo, tailor fit na siya dun sa ginagawa natin. Ito, kung meron akong database, ano, so punta lang ako ulit sa dashboard, then file manager. So, kailangan i-upload ko na to. So, dito sa public HTML, so dyan natin ilalagay. So, pwede mong i-upload lahat kasama yung Excel. Since maliit lang naman siguro pagka-upload tsaka ako na lang buburahin. So, ito yung htdocs ko, gumagana na siya. Ilalagay ko lang dito. Then, i-upload. So, nakaset na yung connection ko para ma-access yung web page. Tapos silipin nyo na lang to sa cellphone. Dito kasi sa PC ko na binablock na nung nung Chrome ko yung link dun sa final exam. Kaya hindi ko na siya ma-access. Pero sa phone, ma-access ko siya for sure. So, ganun yung paggagawa at pagde-deploy nung database. For example, ano, so magiging link ko dito kung gagana siya is yung final exam. So, isesend ko itong video na to kasama yung template para dun sa final exam. So, syempre, since na-upload ko na yan, baka makalimutan ko siya. So, buburahin ko siya ha. Baka kasi gumana na ulit yung site. Is makita no yung code. Actually, kahit hindi ko na pala burahin since PHP naman yung code, is hindi nyo makikita. So, buburahin ko na siya for safety purposes. Okay? So, ganun yung pagsiset ng web hosting na mayroong component ng database. So, good luck.